ay paulit-ulit na nagkakamali sa iyo, nagkakasala sa iyo. In fact, Lord, sabi sa iyong salita, kami po ay isang parang basahan. Subalit, salamat po sa ginawa mo, Panginoong Jesus, sa cross ng Kalbaryo. Dahil ikaw ay namatay para po sa aming lahat. Para ang isang basahan ay maging malinis sa iyo pong harapan. At salamat po, Diyos, sapagkat ang lahat ng yan ay dahil sa mga sakripisyo mo, sa iyong kagandahang loob, sa iyong pag-ibig, Panginoon, na dakila na iyong ipinadama, Panginoon, sa bawat isa. And this time, Lord, we want to praise and to give thanks to you, Lord, sa kabutihan at sa katapatan mo sa aming buhay. Sa pakikinig namin po ng iyong mga salita na kung saan alam po namin patuloy na magpapalakas sa amin. Patuloy na mag-i-encourage sa amin, Lord, upang kami magpatuloy, lalo na o Diyos, sa paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Na hindi kami magsasawa sa pagsamba sa iyo, Panginoon. Hindi kami panghinaan ng kalooban sa aming paglilingkod sa iyo. Napagkamat marami po kami nakikita sa aming paligid, marami kami nararanasang iba't ibang mga pagsubok, but Lord, patuloy po kayong nananatiling faithful sa aming Panginoon Diyos. At tinutugon niyo po ang lahat ng aming pangangailangan. Kaya ngayong umaga, hayaan niyo po, Panginoong Diyos, na amin pong ibigay ang lahat ng pinakamataas na papuri at pagsamba sa iyo. At sa pamagitan ng aming pakikinig ng iyong salita, samahan mo po kami at gabayan mo po kami. Pangunahan mo po kami, O Lord, lalong higit ang iyong abang lingkod. Kinikilala ko po ang iyong kapangyarihan sa oras na ito. Ikaw po ang mangusap, hindi po ang iyong abang lingkod, Panginoon. Hindi ang aking pagkatao, O Diyos, ang makita ng iyong mga anak sa mga oras na ito. Subalit ang iyong kaliningan at kaluwalhatian. Gawin mo ang tuntungan, Panginoon, upang maitaas ka at maluwalhati sa ating kalagitnaan. Maraming salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. This morning, I'd like to share with you courage to share your faith. This Sunday is a commissioning Sunday o Commission Sunday. Ano pong ibig sabihin ng Commission Sunday? Dahil ito po ang araw na kung saan ay atin pong itatalaga at sa pamagitan po ng ating panalangin ay si Pastor Denny at ang kanyang pamilya ay isesendo po natin doon po sa Saving Grace na kung saan sila po ay nag-request ng isang manggagawa na alam po nilang makakatulong sa kanila, lalo na po sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Pagpapalakas sa mga nanghihina at paggabay at sa mga tupa na nangangailangan ng isang pastor. So, kaya yun po, ito pong Sunday na ito is a Commission Sunday. Mamaya po ay i-commission po natin ang Ordis family. At sabi ko nga, hindi po ito yung goodbye para sa kanila, kundi this is the beginning of their journey as a family. Na kung saan sila po ay tinawag ng ating Panginoon para po maglingkod doon po sa Saving Grace Church. 1 Corinthians chapter 9 verse 22, ulitin ko po yung title po ng mensahe na ito. Courage to share your faith. Sabi ni Paul sa kanyang sulat, sa piling ng mahihina, ako'y kaya ng mahihina upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko. At kahit sa anong paraanan. Alam po ng lahat ng Kristiyano na dapat ibahagi ang ating pananampalataya sa ibang tao. Amen ba? Do you know that?
Alam mo ba na bilang isang Kristiyano ay dapat mong ibahagi ang iyong pananampalataya sa iyong kapwa, sa mga tao hindi pa nakakilala sa ating Panginoon? Sapagkat ito po ay isang mandato ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay mandate po ng ating Panginoong Jesus noong siya po ay muling nabuhay at bago po umakyat sa langit, ito po ang kanyang mga kataga na kanya po binitawan sa kanyang mga disciples. Yung sinabi po doon sa Mateo chapter 28 verse 18 to 20 na sinabi niya sa kanyang mga alagad, humayo kayo at ipangaral ninyo ang mabuting balita sa lahat ng mga bansa, sa buong mundo, sa buong sanlibutan, sa lahat ng salinlahi, sa lahat ng kultura, sa lahat ng mga lengguwahe na meron. Bautismuhan sila sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. At turuan na sumunod sa mga ipinag-uutos ko. Ang tawag po sa katagan na sinabi po ng ating Panginoong Jesus is the Great Commission. Dakilang atas ng ating Panginoong Jesus sa lahat po ng mga mananampalataya, sa lahat po ng mga Kristiyano. Subalit ito pong the Great Commission ay napalitan po sa ating panahon ng the Great Omission. Hindi na commission, kundi ito ay naging omission. Ibig sabihin, ang mga iglesia o ang mga mananampalataya ay dito po nagkukulang. Napapabayaan ito pong Great Commission na mangyari, may sa katuparan. Napapabayaan na yung Great Commission ng ating Panginoong Jesus. At bakit nga ba ito'y napapabayaan gawin ng isang iglesia o ng mga mananampalataya? Ang pinakadahilan po ay ang takot. Ang takot po ang siyang pumipigil or madalas na pumipigil sa ating paghayo at pagbabahagi ng mabuting balita sa iba patungkol kay Kristo. Maraming mananampalataya ngayon ang napapabayaan yung personal na pag-iibanghelyo, pagbabahagi ng mabuting balita. Ito po ang pinakamalaking kakulangan ng isang iglesia, ng bawat mananampalataya. Now, ang tanong, paano po natin malalampasan ang nakakaparalisadong takot na ito sa bawat mananampalataya na hindi nagiging dahilan upang hindi po maibahagi ang mabuting balita patungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Tatlong salita yung makukuha po natin doon sa talatang binasa po natin kanina mula sa sulat ni Apostol Pablo. Tatlong salita na kung saan ay magbibigay ng lakas ng loob sa bawat mananampalataya upang ibahagi natin ang ating pananampalataya sa ibang tao, lalo na po sa mga taong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Una po ay yung salitang compassion. Compassion. Sa salitang Tagalog, ito po ay habag. Now, ano po ang sabi nito ni Apostol Pablo? Sabi niya, ako'y nakibagay sa lahat ng tao. In other words,
ang salita na ito ay sinasabi niya ni Apostol Pablo, ako ay ginawa ang lahat ng bagay sa lahat ng tao. Kung babalikan po natin itong si Apostol Pablo, ang kanya pong pangalan na nauna ay Saul. At ito pong si Saul ay isang dating palalong Pariseo. Bakit po palalo? Ibig sabihin ng palalo, mapagmataas, mapagmalaki. Sapagkat ang mga Pariseo po noong panahon ng ating Panginoong Hesukristo, sila po yung mga leader ng mga relihiyon na kung saan ay mahigpit pong sumusunod sa utos ng Diyos. Mahigpit po nilang sinusunod yung 10 utos. At kapag yun po ay kanilang nagawa, pakiramdam nila sa kanilang sarili, sila po ay matuwid na. Kaya ang tingin nila sa kanilang kapwa ay isang mababang tao, maruming makasalanan. Kaya po sila ay tinawag na palalo. Ang pakiramdam nila ay matuwid na sila sa kanilang sarili. Hindi na sila nagkakasala. Yun po ang kanilang pananaw sa kanilang sarili, kaya tinawag po sila na palalo. At yung sinasabi po rito na ako'y nakibagay sa lahat ng tao, hindi po ito yung sinabi ni Paul noong siya po ay Pariseo pa lamang o isa sa umuusig sa mga Kristiyano noon. Hindi niya po ito masasabi sapagkat ang mapagmataas na relihiyoso na tao ito ay iniisip lamang niya ang kanyang sarili at hindi po ang para sa iba. At sa halip ay kinamumuhian niya at sinubukan niya na sirain ang simbahan ng ating Panginoong Hesukristo at higit sa lahat, hinahabol niya ang lahat ng mga mananampalataya, particularly yung mga alagad ng Panginoong Hesukristo na nangangaral ng mabuting balita. At alam po ninyo sa kanya po, dahil po sa kanyang masugid na pagsunod at paghahanap doon sa mga alagad ng Panginoong Hesus, doon po sa patungong Damascus, doon niya po na-encounter personal ang Panginoong Jesucristo. Doon po sa daan patungong Damascus ay binago ng Diyos ang kanyang puso, ang kanyang kaisipan, ang kanyang pananaw. Binago siya ng ating Panginoong Diyos magpakailanman o habang buhay. At itong bagong convert na ito na mananampalataya, kung dati siya ay umuusig, tumutulig siya sa mga mananampalataya at tinutuligsan niya itong mga Kristiyano dahil na nagkaroon siya ng personal encounter with the Lord Jesus Christ. Ang taong ito ay nagkaroon ng compassion. Nagkaroon siya ng awa, nagkaroon siya ng kahabagan sa mga taong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya noong siya po ay pinago ng Diyos, ang kanya pong tinutugis na ay yung mga taong hindi pa nakakilala kay Kristo. Ang kanyang mga ipinapanalangin ay yung mga taong hindi pa nakakilala kay Kristo. At dahil sa kanyang habag sa mga tao ito, siya po ay nakikiusap, nangangaral ng mabuting balita para kay Kristo. So makikita po natin dito mga kapatid, na ang dating mang-uusig na ito ay naging isang mangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo.
So kung mayroon man tayong paghanga sa ginawa ng ating Panginoon ni Apostol Pablo sa nangyari sa kanyang buhay, higit sa lahat po nahangaan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sapagkat si Jesus ang pinakamataas na halimbawa ng pagkakaroon ng habag at kung maalala po natin ang kanyang kamatayan sa cross, doon po natin masasabi ang isang kahangahangang pagpupuri, pagsamba, pagpapasalamat sa ating Panginoong Jesus. Dahil ang kanya pong ginawa sa cross ay para mapalapit po ang bawat tao sa kanya. And not only that, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang Panginoong Jesus ay hinarap niya ang kanyang kamatayan sa cross ng walang takot at pagkaalinlangan. At ito po ang kanyang ibinigay sa atin sa bawat mananampalataya, sa bawat tagasunod niya. Hindi dapat tayo nadadaig ng anumang, hindi dapat nadadaig ang ating kahabagan sa isang katuwagan. Kundi ang pagmamalasakit sa bawat kaluluwa ay nagiging daan upang tayo po ay mahabag at ito'y nakakalikha sa ating puso ng lakas ng loob o tapang upang magbahagi po ng mabuting balita sa ating Panginoon. Kaya kung nagmamalasakit ka ng husto, malalampasan mo ang iyong mga takot at ibabahagi mo ang iyong pananampalataya sa ibang tao. Ikalawa, ano po yung una? Compassion. Ang pangalawa is communication. Makikita po natin na si Apostol Pablo ay habang siya po ay sumusunod sa ating Panginoon, habang kanya po ginagawa ang Great Commission ng ating Panginoon, ay nagkaroon po siya ng paglago o pagkakaroon ng lakas ng loob o tapang na mangaral ng mabuting balita sa pamamagitan ng tinatawag po na sanctified strategy. Binigyan siya ng Diyos ng karunungan taglay upang sa ganon ay magkaroon siya ng maraming kaparaanan kung paano niya maipangaral, maipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoon. At bukod po sa kanyang pangangaral, bago po siya pumasok sa isang lugar at bago siya magbahagi ng mabuting balita ng ating Panginoon, siya po ay nananalangin muna. Siya po ay nakikipag-usap sa ating Panginoon. Sapagkat kung sa kanya pong paraan ng pagkikipag-usap sa pamamagitan ng panalangin, doon po ang Diyos ay nagbibigay sa kanya ng kapahayagan upang ito naman ang kanyang ipangaral sa mga taong nangangailangan po ng Kristo sa kanilang buhay, sa kanilang puso. At ganito po ang ginawa ni Pablo. Siya po ay nangangaral ng mabuting balita sa maraming lugar sa Asia Minor. Si Apostol Pablo po ay naging church planter. At marami po siyang mga
iglesia o simbahan na kanya pong itinatag sa pamamagitan po ng gabay at patnubay ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, ang pagpapatuo po sa harap ng maraming tao, sa pagpapangaral ng mabuting balita, mahalaga po na tayo muna ay tumulong sa ating Panginoon. Makipag-usap muna tayo sa Diyos upang maibsan o mawala ang anumang takot na nararamdaman sa ating puso. Upang hindi tayo magkaroon ng takot na magbahagi ng mabuting balita sa marami. Dahil ito po ang nagiging dahilan kung bakit maraming Kristiyano na hanggang sa ngayon ay nanatiling tahimik at mas pinili po na hindi lang magbahagi ng mabuting balita sapagkat sa takot, dahil po sa takot. At yan ang kailangan po natin ma-overcome. Yan ang dapat natin ma-overcome. Na binigyan tayo ng halimbawa ng ating Panginoong Jesus. Kung paano po natin ma-overcome yung takot ng pagpapahayag ng mabuting balita sa iba. Sa John chapter 4, ay makikita po natin, this is the account in the Bible, na makikita po natin na itong Panginoong Jesus ay pumunta po doon sa balon. At nandoon po ay kanyang nadatnan, no? Itong babaeng Samaritana. Yung babaeng Samaritana po ay hindi siya lumalabas sa kanyang bahay kapag marami pong tao sa kanyang paligid. Kaya pinipili niya pong lumabas sa oras na alam niyang walang tao, lalo na doon sa balon, dahil tanghaling tapat. Ando doon po yung kanyang takot na i-judge siya ng mga tao na kapaligid sa kanya. Dahil pakiramdam niya siya ay isang makasalanang babae. Subalit, nung nakita siya ng ating Panginoong Jesus, sabi ni Jesus, "Mari bang makiinom?" Pinagbabawal po sa kanilang mga lahi na makipag-usap ang Samaritano o Samaritana sa mga Hudyo. Dahil meron silang problema. Problema yung dalawang lahi na ito. Mayroong discrimination. Kaya bawal sila makipag-usap sa ibang lahi. Pero sabi ni Jesus, "Mari bang makiinom?" Pero ano pong sabi ng Samaritana? No? Sabi niya roon na, "Bakit kayo nakikipag-usap sa akin?" Hanggang sa doon po ay, habang sila po ay nag-uusap, unti-unti pong nababago ang puso ng babaeng Samaritana na ito. At dahil po sa mga salita na ipinahayag sa kanya ng Panginoong Jesus, nagkaroon siya ng kagalakan. At siya po ay umuwi sa kanilang bayan at doon niya po ipinahayag ang mabuting balita patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. Ikalawa, sa Gawa chapter 8 verse 30. Ito po si
Filipe at yung eunuch. Ito pong eunuch ay nagbabasa ng mabuting balita, ng salita ng Diyos, ng Biblia. At of course, iba po yung Biblia pa noon, hindi pa po hindi pa ganito. No? Hindi pa ganito. Habang binabasa niya po itong salita ng Diyos, ng eunuch, dumating po itong si Filipe at tinanong niya, naunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? At sumagot po yung eunuch na yun na hindi niya naunawaan. Doon po ay ipinaliwanag ni Filipe kung ano ang ibig sabihin ng kanyang binasa. Right there and then, binago ng Diyos ang kanyang puso, ang kanyang pananaw, ang kanyang lumang paniniwala. Hanggang sa dumating po sila sa isang may tubig na ilog. Sabi po ng eunuch na ito, pwede ba ako magpabautismo? Ibig sabihin, dahil naunawaan po ng eunuch na ito at nangungusap ang salita ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita, naunawaan niya po ito. At hanggang sa dumating po yung punto na siya po ay nakahanda ng sumunod sa ating Panginoon at siya po ay nagpabautismo. Mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, marami pa rin mga taong hindi po naunawaan ang salita ng Diyos. Kahit tayo po ay tumingin sa ating pong paligid, makikita po natin sa ibang street, mayroong nagsasabong, mayroon pong nagiinuman. Kaninang yung video dito sa kabila, magdamag. Buti na lang, pagod at antok na talaga ako, kaya nakatulog pa rin ako. Pero pag-ising ko po kanila, alas 4, napakalakas po ng kanilang video. Sabi ko, wala ba silang doon? Kasi dito sa atin, talagang napakahigpit. Kaya alamin po ninyo, mapalan po tayo rito. Amen. Meron tayong mga leader, opisyalis po ng atin pong asosasyon na talagang mahigpit po na i-implement kung ano po ang ordinansa dito po sa ating lugar. Pag-alis ko po kanina, kasi pumunta ako ng Talipapa, nagbibidyo pa at napakalakas. Pagbalik ko, abay nagsisigawan at nag-aaway na. At ang dami na ho mga tao. So bakit po may mga ganong pangyayari? Sapagkat maaaring nakarinig na sila po ng mensahe ng ating Panginoon. Ngunit hindi nila ito isinasa puso. Hindi rin po nila ito nauunawaan. Maraming mga tao ngayon walang panahon para sa ating Panginoon. Bakit? Sapagkat hindi po nila naunawaan yung salita ng Diyos. At ito po mga tao na ito ang nangangailangan na makarinig ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kaya kayo po ay mapalad dahil narinig ninyo ang salita ng Diyos at ito po ay inyong naunawaan. Ito po ay inyong isinabuhay. Kaya po kayo naririto ngayon. Pero mas lalo po kayong pagpalain ng ating Panginoon kung ano po ang inyong narinig, naunawaan at isinabuhay ay inyo rin pong ibahagi sa iba. Amen. Parang pumunti na lang ilagay. Loading. Ulitin ko ulitin ko. Kayo po ay mapalad. Bakit?
nasobrahan naman. Mapalad po kayo sapagkat nakarinig po kayo ng salita ng Diyos. Naunawaan po ninyo ang salita ng Diyos. Isinabuhay po ninyo ang salita ng Diyos. Therefore, kung ano po ang inyong narinig, naunawaan, isabuhay, yan din po ang inyong ipapangaral sa ibang tao hindi pa nakakilala kay Kristo. Amen? Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Yun po pala. Naglo-loading lang talaga kanina. Hallelujah. Praise the Lord. Ito po ang isa sa worry ko nung ako po ay mag-start po magbiyahe sa Grab. Kasi aminado po ako na admitted po ako na meron na po kasi hindi ko na po talaga nagagawa lahat ng yung karamihan ko po nagagawa noon. No? At sabi ko, Lord, paano ba? Kasi gusto ko pa rin na ito kasi yung lugar po natin is very tutusin, saturated na ng mga simbahan. No? At noon, ang ginagawa natin, ginagawa po dati, nung bago pa lang, meron tayong programa dyan sa basketball court. Nagsishare po tayo ng gospel. Namibigay po tayo ng tracts. Meron tayong evangelistic night na tinatawag. Meron din po tayong visitation. Meron tayong Bible study sa kanya-kanyang mga bahay. At dahil po sa nakita ko po na medyo stable na ang simbahan. At nagkaroon din ng sponsorship or scholarship ang simbahan ito. Ang aking pong pananaw ay doon sa mga programa, doon tututok. Iyon ang babahagian ng mabuting balita ng ating Panginoon. Kasi yan yung desire namin no? At sabi ko, ito yung tututukan ng simbahan. Ito yung tututukan ng bawat leaders. Ito yung tututukan ng bawat miyembro ng simbahan na ito. Yun po magkaroon ng Bible study, discipleship sa loob po ng simbahan o sa iba-ibang tahanan o ibang street. At isa po sa naging burden sa puso ko ay yung pong sabi ko, Lord, parang mabigat sa loob ko na yung iba kong dating ginagawa, hindi ko na nagagawa ngayon. Yung personal evangelism. So, ang isa po sa naisip ko, pag ako po ay babiyahe, meron po akong daladalang gospel tract. At ito pong gospel tract na ito, kapag meron po akong nakikitang nagbibenta dyan po sa o yung street vendor, lalo na sa mga stoplight, marami dyan binibigyan ko po yun ng gospel tract at may palaman po na pera, para po ibigay sa kanila. Hindi naman po kalakihan, napakaliit lang. Para po, yun yung isang paraan ko para yung burden sa puso, yung kabigatan sa puso ko na yung kulang na hindi ko na nagagawa, ay at least kahit pa paano, magagawa ko pa rin. At hanggang ngayon, yun po ang aking ginagawa. At paano po sa iba? Paano po sa call center? Sa mga progressive na
cities, no, dito po sa Metro Manila, paano po kaya natin, paano kaya sila maabot ng mabuting balita? Marami rin po mga simbahan ngayon na meron silang iba't ibang kaparaanan kung paano po sila makapag-reach out ng kaluluwa. At dito po sa ating community, mga kapatid, dapat magkaroon tayo ng burden sa puso natin. Dapat may bigat sa puso natin kapag nakikita natin ng isang tao na alam natin hindi pa po nakakarinig ng salita ng Diyos, ay dapat natin mabahagian ng salita ng ating Panginoon Kristo. Amen? Magkaroon po tayo ng pagmamalasakit sa kanila. Ipanalangin po natin sila at bahagian po natin sila ng mabuting balita. Kausapin, building relationship. At sa pag-build ng relationship ay yung pakikipag-usap sa kanila, pagbisita sa kanila. At doon po ay yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Ikalawa, confidence. Ano po yung una? Compassion. Ano yung pangalawa? Communication. At yung pangatlo is confidence. Tatlong salita, at ito yung ikatlong salita upang mawala ang anumang takot na meron po sa ating puso, sa ating isipan, na nagiging dahilan upang hindi po tayo makapagbahagi ng mabuting balita. Ito pong si Apostol Pablo, noong siya po ay binago ng ating Panginoong Jesucristo. Dati po siya ay talagang matapang naman talaga siya. Malakas ang kanyang loob. Kaya lang sa maling kaparaanan. Subalit nung siya po ay binago ng ating Panginoon, yun pong lakas ng loob na yon ang patuloy po na nagbibigay sa kanya ng pag-asa upang asahan ang magandang resulta ng kanya pong ginagawa na pananalangin, pangangaral ng mabuting balita patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Yung resulta, alam niya na ito yung mangyayari sapagkat patuloy niyang ginagawa kung ano po ang mandato sa kanya ng ating Panginoon. Nasasaksihan niya rin po ang bawat paglago ng bawat mananampalataya. Nasasaksihan niya rin po ang pagiging matatag ng mga iglesia na kanya pong napupuntahan sa mga lugar na kung saan, no, sa kanya pong pagiging missionary. Sabi niya nga sa Roma 8:28, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Sabi niya, alam natin sa lahat ng bagay, punong-puno po siya ng pag-asa. Alam niya na sa lahat ng ginagawa niya, ang Diyos po ay naroroon. Alam niya na kahit sa panahon ng kanya pong pangangaral ng mabuting balita na nagiging minsan ang kanyang buhay, alam niya na mayroong Diyos na nakatingin sa kanya, gumagawa na kasama siya. Kaya lalong lumalakas ang kanyang loob, lalo siyang tumatapang na ipangaral, ipahayag yung mabuting balita sapagkat alam niya na mayroong siyang Diyos na hindi siya iiwanan, hindi siya pababayaan. Amen. Mga kapatid, ito rin po yung tapang o lakas ng loob na dapat nating taglayin sapagkat ito po ay pangako ng ating Panginoon. Ito'y pangako ng Diyos. Diba? Sabi niya, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Lahat po tayo ay tinawag ng Diyos. Amen. Kaya nandito po tayo, hindi po, nandito tayo tuwing Sunday, hindi po para magbutas lamang ng upuan natin pong inuupuan ngayon. Yung paboritong upuan na atin pong laging inuupuan.
pinipwestuhan. Tayo po ay nandito dahil tinawag tayo ng ating Panginoon. Merong sovereign God na tumawag sa atin, pumili sa atin para maging bahagi ng kanyang mga gawain sa lugar na ito. Amen? Amen. At yung pangako niya na sinasabi niya, ang Diyos ang gumagawa kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. Kaya asahan po natin na kapag meron kang gagawin para sa ating Panginoon, asahan mo, ang Diyos ay kasama mo. Amen. Hindi ka iiwan ng Diyos. Hindi ka papabayaan sa mga sasabihin mo. Dahil ang Diyos mismo ang maglalagay ng kanyang mga salita dyan sa iyong mga labi upang ipahayag ang kanyang mabuting balita sa lahat ng mga taong hindi pa nakakarinig ng kanyang salita. Sinulat ito ni Apostol Pablo dahil isa rin siya sa nakakaranas ng ganito. Tinawag siya ng Diyos upang magawa ng Diyos ang kanyang layunin sa tao. Kaya mga kapatid, makikita natin na sa banal na kasulatan, maraming mga pangyayari na kung saan ay matapang niyang hinarap ang mga taong umuusig sa Kanya dahil sa Kanyang pananampalataya. Nagkaroon siya ng tabang at lakas ng loob kahit kamatayan man ang kapalit ng kanyang buhay. Kahit kamatayan man ang kapalit ng kanyang pagpapagal sa gawain ng ating Panginoon. At sinasabi po ng Bible na maraming beses na siyang na-persecute. Maraming beses na siyang nakulong. Maraming beses na siyang napaparusahan dahil sa kanyang pangangaral ng mabuting balita. And can you imagine, yung dating tagapag-usig sa iglesia ng ating Panginoon Jesucristo, siya naman ang inuusig ng mga dati niyang kasamahan. Subalit nagpapatuloy siya. Ginagawa niya ang layunin ng kanyang buhay. Dahil alam niya, instrumento siya ng ating Panginoon para sa kanyang dakilang plan. Kaya church, asahan na gagamitin ka ng Diyos para sa pag-abot ng mga kaluluwa. At asahan mo rin na ang Diyos ay kasama. Amen? Kaya, irap po natin yung mensahe na ito. Baka mapahaba pa. Tatlong salita. Ang ating pong natutunan ngayong umaga. Upang mawala ang anumang takot, pag-alinlangan. Ang mensahe ito po ay hindi lamang po kay Pastor David kasi i-commission siya at sa kanyang pamilya. Kundi ang mensahe ito ay para po sa ating lahat. Amen. Tatlong salita na kung saan ay kailangan natin upang maalis ang anumang takot at pag-alinlangan. Ano po yun? Compassion, communication, and confidence. Sa Tagalog, habag, komunikasyon or pag-iipag-usap, pangangaral, at yung lakas ng loob o tapang na dapat po nating taglayin. Ang challenge po sa bawat isa sa atin ngayong umaga, abutin po natin ang mga kaluluwang naliligaw ng landas. Amen. Abutin natin sila. Hingin tayo ng tulong sa ating Panginoon Diyos. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.